punta tayo sa isa pang all-time favorite na pagkain. Igan, maraming Pinoy ang nahihilig sa mga kutkutin. Ikaw ba meron kang partikular na favorite? Kalamay. Kinukutkot mo ang kalamay, ha? Kaya kasoy. Kasoy, pwede. Mani. Pwede, mani. Ayan. Na may Pero garlic. ito, Rhea, isa sa mga paboritong kutkutin ng Favorite ko yan Pinoy. Ito, ewan ko ba't kinukutkot pala to? Chicharon. Kasi ito, na, yung papakita natin, Ano yun? medyo kutkutin yung kanyang size. Pwedeng-pwede. Ba kinakamot? Kutkot, hindi kamutin. Pero hinahinay lang po, chicharon yan ha. Pero kung talaga hinahanap-hanap nyo yung malulutong na kutkutin na yan, baka perfect sa inyo yung... Ito yung nagliliitang chicharon, Rhea, dyan sa Valenzuela. Hinay-hinay mga Hindi kapuso. yung malalaki yan ha. Oo, sa kolesterol. Naroon ngayon si Monica. Monica. Salamat, Igan at Rhea. Ay nako, alam nyo, amoy pa lamang talaga nakakabusog na dahil nandito nga tayo ngayon sa isang chicharon factory sa Valenzuela City para ipakita sa ating mga kapuso kung paano nga ba ginagawa itong paboriting kutkutin nating mga Pinoy. So para sa mga chicharon na may laman o may kaunting taba po mga kapuso, kadalasang karning ginagamit nila dito ay yung tinatawag na belly o tiyan ng baboy. Samantalang doon naman sa mga walang laman, ito yung medyo maninipis po mga kapuso, yung back skin o yung balat sa likod ng baboy naman ang kanilang ginagamit. Dito nga sa factory atin pinuntahan, iba't ibang laki ng chicharon ang kanilang ginagawa. Mayroong mga malalaki o yung tinatawag nila na giant chicharon. At syempre yung nabanggit nyo nga yung talagang maliliit o yung tinatawag nila na Manila fries ay ginagawa nila dito. At nagsisimula ang lahat doon sa pag-chop o doon sa pagpapaliit ng mga raw material. Syempre, doon sa mas malalaki, yung isang machine na chopping machine ang kanilang ginagamit. Pero doon sa mga mas maliliit o yung tinatawag nga nila Manila fries, gumagamit pa po sila ng gilingan mga kapuso. At pagkatapos niyan, dadaan na po ito doon sa kanilang tinatawag naman na blanching area kung saan binabanlian po itong mga raw materials para matanggal yung excess fats at mga natitirang tubig. At nakikita nyo mga kapuso, yan po yung finished product. Pero syempre, hindi pa dyan natatapos ang ating mga proseso dahil mamaya antabayanan nyo po ang mga natitira pang pinagdadaanan nitong ating paboritong kutkutin sa pagbabalik natin dito po sa Valenzuela. Balik muna sa inyo, Igan and Rhea. Maraming salamat, Monica.